Ang isa na nagmitsa ng madugong digmaang ito ay walang iba kundi ang heaven-defying Demon Palace. Ang kanilang mapagmataas na boses ay umaalingaw sa buong Mountain Sect. Mula sa araw na ito, ang aking heaven-defying Demon Palace ang magtatakda ng mga bagong batas para sa buong Central Plains. Sa ilalim ng walang humpay na parang bagyong pagsalakay, ang Dayan kong sect ay naipit sa kanto at ang pangungutya. Kayong mga mapagkunwaring hanggal ng matuwid na landas. Paano nyo ba maiintindihan ang mas malaking larawan? Ang itulak ang mga walang silbing maliliit na isda upang magsilbing kumpe, karaniwang sentido kumon lang iyon, hindi ba? Ngunit hinayaan nyo ang inyong mga disipulo na may tunay na potensyal na unang magmarcha patungo sa kanilang kamatayan. Ang lahat ng iyon ay para lamang protektahan ang isang grupo ng mga walang kwentang basura. Ito ang pagpipilian ng matuwid na landas. Isang nilalang na gaya mo ay hinding-hindi kailanman makakaunawa. Kahit sa 10,000 reinkarnasyon pa, ang pinuno ng mga demonyo ay nagpakawala ng isang nangungutsyang tawa. Ang lahat ng iyan para sa hanggal na pagpipiliang iyon. Ang ipagkatiwala ang inyong kinabukasan sa isang kawan ng mga incompetent na paslit. Sa ganyang kaso, simula ngayong araw, ang pangalang Dayan kang sect ay permanenteng buburahin sa mapa ng Central Plains. Isang kislap ng liwanag ng espada ang sumiklab habang ang mga disipulo ng sekta ay sabay-sabay na binunot ang kanilang mga talim. Ang boses ng mga elder ay parang bakal na pinanday. Sa loob ng 100 taon, hindi mabilang na mga kaaway ang dumating sa bundok na ito. Ngunit sino man sila, ang aming sekta ay hindi kailanman yumukod ng kahit minsan. Ang pinuno ng Demon Palace ay umungal sa mayabang na tawa. Ganoon ba? Kung gayon, ngayong araw, ang Panginoong ito ang magiging una na babali sa munting tradisyong iyan. Lahat ng unit, pakinggan ang aking utos, patagin ang lugar na ito para sa akin. Ang elder ng Dayan kang ay nagpakawala rin ng isang galit na Etengal. Ikaw na delusyong demonyo, tikman mo ang sun-shooting sword art ng matandang ito. Habang nagsasalita siya, isang agos ng nagbabagang enerhiya ng espada ang bumaril ng diretsyo paarap. Ang kabilang lalaki ay ngumisi lamang. Oh, ang sun-shooting sword art. Ito na ba ang tinatawag na ultimate sect technique na maipagmamalaki nyo? Ang Panginoong ito ay labis na nadidismaya. Ang mga balintataw ng elder ay lumiit sa wagas na takot. Pagkatapos ay sumabog ang galit mula sa loob habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw, itikom mo ang iyong maruming bibig. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay lumabo na parang isang anino, humaharurot paarap sa isang labanan hanggang kamatayan. Isang strike ng espada, dala ang buong bigat ng kanyang puot, ang hamampas sa ulo ng halimaw. Ngunit isang matalim na kalansing ang umalingaw habang ang dulo ng talam ay nahuli, naipit ng mahigpit sa pagitan ng dalawang daliri ng pinuno ng demonyo. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Matanda, sinabi ko na sa iyo na walang silbi ito. Gayunpaman, isang malamig na ngiti ang sumibol sa mga labi ng elder. Nahulog ka sa aking bitag. Isang kaisipan ang dumaan sa kanyang isip. Paslit, maaaring ikaw ay isang sky-defying prodigy, ngunit ang bilang ng mga taon na nilanghap mo ang hangin ng mundong ito ay hindi man lang kalahati ng sa akin. Ang tanging bagay na patas sa lahat ay ang oras. Paano may kukumpara ang internal energy cultivation ng isang batang paslit na gaya mo sa aking mga dekada ng mapait na pagsasanay? Kaya naman, gamitin natin ang mismong inner power na iyan upang magpasya sa buhay at kamatayan. Ang ekspresyon ng pinuno ng demonyo ay bahagyang nagbago habang nagtatanong sa isang mababang ungol. Ikaw na baliw na matanda, plano mo ba talagang pasabugan ang buong buhay mong cultivation para lang isama ako sa iyong pagbagsak? Sa iyong panaginip, hindi ganyan gumagana ang mundo. Ang elder ng Dayan sect ay nagngit-ngit, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa puot. Ang mga salita ay halos hindi pa lumalabas sa kanyang bibig nang ang heaven-defying demonic lord ay hamampas ng isang kamao, humahawi sa hangin ng diretsyo sa kanyang dantian. Ang matanda ay umubo ng isang dakot na sariwang dugo. Ang kanyang internal energy ay nabulabog sa kaguluhan. Ang demon lord ay ngumisi lang. Lahat ng mahalagang life force na ito ay magiging nutrisyon na lamang para sa akin. Ang mga mata ng elder ng Dayan kang sect ay nanlaki sa sindik. Nanginginig ang kanyang boses. Huwag mong sabihin ikaw na masamang nilalang, sinasanay mo ang ipinagbabawal na starsuck ang Dafa. Binigyan siya ng demonic fiend ng isang nakakangilabot na banayad na tapik. Huwag kang mag-alala, ang paglalakbay mo sa kabilang buhay ay hindi magiging malungkot.
Mula sa mga matitigas ang ulong matatanda sa likuran mo hanggang sa lahat ng iba pang basurang sekta, lahat sila ay susunod sa iyo ng paisa-isa. At sa huli, ako mismo ang magpapadala sa mga kalbong matatanda mula sa Shaolin Temple para samahan ka. Kaya mag-relax ka lang at hintayin mo sila doon. Sige na, ang naghihingalong elder ay bamulong. Shaolin, oo, ikaw na halimaw. Kahit makarating ka pa sa Shaolin sa demonyong anyo mong iyan. Ngunit bago pa siya makatapos, isang bakal na dakot ang sumakmal sa kanyang bungo habang ang demonyo ay umungal. Masyadong maraming salita, itikong mo ang iyong bibig at maging pataba ko. Ang lahat ng iyong kakanyahan ay akin na. Ilang sandali lang ang nakalipas, siya ay isang proud at marangal na elder, dedikado sa pagprotekta sa kanyang sekta, ngayon ay naging isang tuyot na balat na lang na nakaluhod sa mga kamay ng masamang nilalang na iyon. Dinilaan ng halimaw ang kanyang mga labi, kumbinsido na ito ay sadyang batas ng kagubatan. Ang paniniil ng heaven-defying demonic lord ay ganap. Ang Dayan Kang sect ay tuluyang nalipol. Ang shockwave mula sa kaganapang ito ay dumaan sa Central Plains na parang isang bagyo. Habang ang ibang malalaking sekta at prominenteng pamilya, ang mga may sapat na lakas upang lumaban, ay abala pa rin sa pagtimbang ng kanilang mga opsyon at walang ginagawa para sa kanilang sariling makasariling dahilan. Ang heaven-defying demonic lord at ang kanyang dalawang piniling disipulo ay kumilos na parang mga anino, dahan-daang nilalamon ang buong Central Plains. Ang balita ng mapanirang bagyong ito ay nakarating na sa liblib na county ng Hanwha. Kumunat ang noo ni Jinwoo. Sa isang malalim at matatag na tinig, nagsimula siya. Ayon sa mga chismis na kumakalat sa martial world, nakuha na ng heaven-defying demonic lord ang ganap na kontrol sa Mount Dianang at 3 sa mga nakapaligid na lungsod nito. Ngunit isang coded message mula sa mga pinuno ng Angkang Tang at Pang ang nagsasabing isa sa kanyang mga elder ay namumuno sa 12 disipulo, at ang kanilang target ay hindi lamang ang maliliit na angkan. Ito ay ang buong martial world ng Central Plains. Idinagdag ni Tanghalin ng may nag-aalalang tingin, ang nakakatakot ay napakabilis ng kanilang pagpapalawak. Tumango lamang siya, tina-target nila ang mga may malalim na hinanakit sa mga pangunahing sekta at dakilang angkan, nangangakong tutulungan silang maghiganti, ipinapakita ang isang bagong kaayusan ng mundo sa ilalim ng kanilang kontrol. At ginagamit nila ang isang nakakaakit na martial art na tinatawag na Fuzzy Gong bilang cane para sa mga nabulag na ng galit. Ito ay isang alok na halos imposibleng tanggihan. Hindi mapigilan ang kanyang puot, hinampas ni Pangnaan ang kanyang kamao sa mesa at umungal. Ang mga walang kwentang asong iyon, itinuturing ang buhay na parang damo lang natatapakan. Hindi sila mga tagapagtanggol, inaakay lang nila ang mga tao sa katayan. Ang puso ng tao ay isang mapanlinlang at hindi maarok na kailaliman, sabi ni Jinwoo, habang ang tingin ay malayo. Ang magdulot ng ganitong sakuna, ito ay tunay na lampas sa imahinasyon. Natatakot ako na sa mga darating na araw, ang martial world. Huminto siya, tumingin ng direkta sa dalawang dalaga. Kayong dalawa ay dapat nang mag-isip ng exit strategy. At agad bago ang pagsisisi na lang ang maging kasama nyo. Sabay na nagsalita sina Tanghalin at Pangnaan, bakas ang pagkalito. Master Jin, ano? Ang inyong mga pamilyang Pang at Tang ay nasa mismong mata ng bagyo, sa mas malaking panganib kaysa sa aking Ascendant Martial Hall. Sigurado ako na ang inyong mga family head ay gumawa na ng mga pagsasaayos, na nagnanais na mangupkop kayo rito upang matiyak ang inyong kaligtasan. Pagkakarinig nito, kapwa napatayo ang dalawang bida, tumitigas ang kanilang mga ekspresyon sa determinasyon. Hinding-hindi, itinigam ni Pangnaan ang kanyang mga kamao, ang kanyang boses ay matalim na parang bakal. Isinaayos ng aking ama na manatili ako dahil nagtitiwala siya na mapoprotektahan mo ako, Master. Ngunit habang nasa panganib ang aking angkan, paano ako magiging duwag? Nagtatago rito ng ligtas habang naghihintay ng balita sa kanilang kapalaran. Idinagdag ni Tanghalin, ang kanyang tono ay banayad ngunit hindi kukulangan sa katatagan. Ang pasasalamat ko sa Ascendant Martial Hall ay nakaukit na sa aking kaluluwa. Ngunit sa pagharap ng aking pamilya, habang kayo ay nagbabantay rito, Master, mayroon kaming ganap na kapayapaan ng isip. Siguradong mapoprotektahan niyo ang katahimikan ng hall na ito. Tiningnan ni Jinwoo ang dalawang determinadong babae. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa totoo lang, nagpakawala siya ng isang mahinang buntong hininga. Tinawag ko kayong dalawa rito para lang marinig ang mga salitang iyan. Alam kong ang inyong mga puso ay nag-aalab sa pagkabalisa para sa inyong mga pamilya. Nag-aalinlangan lang kayong buksan ito sa akin.
Nagkatagpo ang kanilang mga mata, pagkatapos ay sabay na humarap sa kanya. Isang alon ng emosyon ang nasa kanilang mga tinig, Master. Si Tang Halin ay nagpakita ng isang maningning na ngiti. Salamat sa inyong napakalaking kabaitan. Pagkatapos ng lahat, tiyak na babalik kami, deklara ni Pang Naan. Ako rin, kung tatanggapin mo pa ako. Sa isang saglit, naramdaman ni Jinwoo ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Pinigilan niya ang kanyang emosyon, ang kanyang boses ay malalim at mainit. Naway maging ligtas ang inyong paglalakbay. Sa mismong sandaling iyon, malalim sa isang madilim na kagubatan, ang mga gulong ng karwahe ay tumitili sa tuyong lupa. Mula sa loob, ang boses ng Grand Villa Master na puno ng kaba ay pamunit sa hangin, walang humpay na hinihimok silang magmadali. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa Ascendant Martial Hall? Ang boses ng driver, nanginginig, ay sumagot mula sa harap. Sir, kahit pahagupitan natin ang mga kabayo hanggang sa maging bagyo ang takbo, aabutin pa ito ng 4 na oras. Ang lahat ng mata sa loob ng karwahe ay nakatuon kay Lord Ning, na nakahiga ng walang kagalaw-galaw, ang kanyang hininga ay isang mahinang bulong na lang, isang mabigat at malungkot na buntong hininga. Si Min, ang kanyang mga mata ay nag-uumapos sa luha, ay humawak sa manggas ng elder. Naputol ang kanyang boses. Ama, ang aking ama, hindi ba tayo maaaring huminto at maghanap muna ng manggagamot sa tabi ng daan? Pakiusap. Winaksi ng Grand Villa Master ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay isang magaspang na etengal. Kahangalan. Ang paghinto ngayon ay parang paglalakad sa yungib ng tigre. Kung maabyutan tayo ng mga humahabol, lahat tayo ay mamamatay rito. Ang ating mga buhay ay nakabitin sa isang hibla. Kailangan nating makarating kay Jinwoo sa pinakamabilis na paraan. Sa ngayon, ang magagawa lang natin ay manampalataya sa kalooban ng Villa Master, na magdasal na makatagal siya hanggang sa makarating tayo sa Ascendant Martial Hall, bulong niya, ang kanyang boses ay bakas ng wagas na takot. Ang Heaven-Defying Demonic Palace, ang Star-Devouring Grand Technique, at maging ang Art of Total Annihilation. Ang buong Central Plains ay malulunod na sa gulong ito. Mas mabuting ang mga tinatawag na matuwid na sekta na lang ang maglinis nito. Ngunit sa kanilang walang katapusang makasariling pag-aaway, magtatagal ito. Dalangin ko lang na wala ng ibang komplikasyon na lumitaw. Teka lang, ang presensyang ito, si Jinwoo na nakaupo sa pasimano ng bintana ay biglang naging alerto. Sina Malong at Yon ay napapitlag, agad na lumingon. Itinikom ni Chung Maong ang kanyang mga kamay bilang paggalang. Aking Panginoon, tinawag niyo po ba kami? Agad na idinagdag ni Yon, ano po ang inyong mga utos? Sa isang bahagyang tulak mula sa kanyang sakong, ang kanyang anyo ay lumabo sa mga tisa ng bubong. Sumunod kayo sa akin. Nang walang ibang salita, ang dalawang lalaki ay agad na sumunod sa kanya. Opo, aking Panginoon. Ang kanyang teknik sa paggalaw ay kasing bilis ng isang multo. Maabot na ba talaga ng Heaven-Defying Demonic Palace ang lugar na ito? Ang Hangga District ay laging itinuturing na liblib na walang malalaking sekta o martial clans na dapat pag-usapan. Kaya, ano sa mundo ang nagdadala sa kanila sa isang abandonadong lugar na gaya nito? Ang pag-ikot ng mga gulong sa graba ay umalingaw-ngaw mula sa malayo. Isang karwaheng hila ng kabayo ang humaharurot patungo sa kanila. Kumitid ang mga mata ni Chung Maong at nagsalita. Aking Panginoon, may isang karwaheng paparating sa mabilis na bilis. Ipapahinto ko ba at ipapa-inspeksyon ito sa aking mga tauhan? Itinaas ni Jinwoo ang isang kamay, ang kanyang tingin ay kasing lamig ng bakal. Hindi na kailangan. Maghintay tayo at manood. Sa loob ng mismong karwaheng iyon, hinawi ni Min ang kurtina, ang kanyang boses ay nanginginig sa panik. Jinwoo, sako na ito. Ang hayop na si Moak, kasabwat siya ng Heaven-Defying Demonic Palace at ng Dark Raid Sect. Ang eksena sa loob ng karwahe ay nakakagimbal. Ang Grand Villa Master ay desperadong pinipindot ang mga acupoints ni Lord Ning upang patigilan ang pagdurugo. Lumundag si Jinwoo paarap, ang kanyang boses ay bumaba. Anong nangyari rito? Ang takot, ang pagdurugo ay hindi tumitigil. Bilasan niyo, kumuha ng doktor. Ngunit nagpahayag siya ng may awtoridad. Hindi natin kailangan ng doktor. Mayroon akong kakilala na mas bihasa kaysa sa kahit sino sa kanila. Kumapit siya sa kanyang mga salita na parang lifeline. Totoo ba? Kung ganoon, pakiusap, dalhin mo na sila rito agad. Umikot siya at sumigaw. Chung Maong, puntahan mo agad ang mga dalaga ng pamilyang Tang. Sabihin mo sa kanila na mayroon tayong pasyente sa kritikal na kondisyon at kailangang pumunta agad.
Nang walang pag-aalinlangan, masusunod po.